saka hindi dapat puro paninira lang alam. Kasi imagine mo kung magiging presidente ka tapos paninira lang yung alam mo, ay mababago ang kwento. Tanong, will the president endorse anyone? Is he looking forward? Does he have someone in mind? Because one part of legacy, sinong mag-carry ng legacy mo afterwards? Hindi pa nabubulong sa akin ni Pangulo. Pag nabulong sa akin, bubulong ko sa'yo. Okay, yeah. Yan ang safe answer. Kasi actually gusto ko tanongin yan, pero sabi ko baka medyo maaga pa. But obviously, that's also something people are gonna watch for dun sa kanyang legacy years. Sinong or anong mga katangian na hinahanap niya sa kanyang successors? Ayun, masasagot ko ano yung katangian. Ayun, sige, yun. Siyempre, di ba, unang-una, dapat may talino. Alam ko na hindi pala pwede yung isa. Parang biglang gano'n. Unang-una, dapat mapagmahal sa bayan. Yun, alam ko rin yan. At ang dapat nasa isip yung nation building. Correct. Yan ang gusto ng Pangulo. Parang alam ko na sino mga pwede at sino hindi pwede. At hindi yung qualified, di ba? Alam niyo na kung sino yung ang dami na disqualify ka just sa number 1 and number 2. Yung isang both tick all the boxes. So alam natin sino hindi niya endorse. I think that's reassuring enough. Oo, di ba? Dapat matalino. Yun. Yeah, At saka hindi dapat puro paninira lang alam. Kasi imagine mo kung magiging presidente ka tapos paninira lang yung alam mo, ay mababago ang kwento. Kasi babaguhin nila yung kwento, through fake news lang sila, magiging maganda yung ginagawa nila, when in fact, fake news pala yun. So siguro isang legacy ni Pangulong BBM also is magdi-detox tayo. Kasi ang tagal nung yung dating administrasyon. Grabe, 6 years. I mean, actually more than 6 years. I mean, you know that better than anyone. Talagang grabe yung dinadaan na lang sa purong kalokohan, disinformation. Kaya ang hirap magkaroon ng yung maayos na political discussion nga, kumbaga Kasi minsan nasasabihin, kahit sunugin niyo ako, hindi ko kayang solusyonan. Hindi ko kayang solusyonan kung mataas ang presyo ng krudo. Yeah. Diba? So, kanino ba galing yun? Hindi ganyan ng Pangulong Marcos Jr. Lahat ng efforts, lahat ng pwedeng gawin, gagawin yan. Tsaka yung cynicism, no? I think isa rin sa ating kalaban sa demokrasya is yung cynicism. Wala rin mga gawang presidente, wala rin mga gawang gobyerno. Porong bola lang yan. How important it is to have hope, pero hope na informed hope, kumbaga. May basihan. Because I'm sure, pumasok ka sa position mo yan dahil may pag-asa ka para sa bayan. Dahil willing ka mag-invest dito sa nation building natin. Actually, mas nakita ko kasi kung paano magtrabaho yung administrasyon nung napasok ako. Kasi sabi ko, bago ka from pumasok, the outside, ano yung in-expect mo? Hindi, at the time, syempre hindi ko naman alam kung paano ba magtrabaho si Pangulo eh. Yun nga. Hindi ko alam. Diba? Kasi ako, trial lawyer lang ako. Tapos nasa radio lang ako, nasa media lang ako. Kaya, mas mabilis